Anong ganda ang meron sa Game Zone? Bakit na-convince sila ako? Well, unang-una, maganda ang bigayan dito. Well, ito yung pinaka-best example ng mga mindset na wala nang pakialam sa ibang tao. Wala nang pakialam basta kumita. Sabi nga, maganda bigayan. Yung makakapag-retire na, regardless kung anong epekto yung dalhin nung pagiging komportable nila sa buhay. Sad, but true. Well, this is Pinoy Extreme and pag-usapan natin yung mga artistang nagpo-promote ng sugal. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Prangkahan na tayo! Di ba? Kasi ako lagi, pag pinapapanood ako, may nababasa ko, pag ini-interview endorser, what made you say yes to endorsing this? Kasi ang dami mga mabubulak lang na sinasabi. Pero sabi ko, wala nagsasabi binayaran sila. Eh sa katotohanan naman, nagkakabayaran naman talaga, di ba? Pera kapalit ng sirang pamilya, baon sa utang, mental health issue, all for you to have a comfortable life. And may pagpatuloy mo yung pag-endorse mo ng family values habang sinisira mo din yung ibang pamilya. Ironic, yes. Hypocritical, very. So, okay. Well, kidding aside, pero kung reality naman talaga yun. Well, kidding aside, ang kagandahan sa partnership na ito ay Game Zone and I, we both share the same goal of giving entertainment, fun, enjoyment, good vibes to our consumers or to the people who support us. And at the same time, we also share the same concern of the people that support us. Giving fun, entertainment, oh my God. Are they entertained after nilang mabaon sa utang, after nilang hiwalayan ng pamilya, asawa, dahil nga nalulong sa sugal? How is that entertaining to you? Kaya, madali ako, nung nag-usap kami, at actually, Game Zone was not the first one to tap me to endorsing their brand. Ang dami-daming na kumukuha sa akin as endorsers. Pero, hindi kami masyadong aligned sa prinsipyo. Kingina, anong prinsipyo pinagsasabi nila? Nagpapasugal ka. Anong prinsipyo meron dun? Sasabihin, responsible gambling? Kailan ba nagkaroon ng responsible gambling? Sige nga. Sabihin pa nila, meron naman talagang nakakakontrol. O sige, ilan yung mga taong nakakakontrol ng ganyang klaseng gawain na hobby versus doon sa nabaon at nasabing natalo sila ng milyon-milyon at nasira yung buhay nila. Come on, give me numbers. So, nung nag-usap kami, and we both share the same concern and care for the people na magsusupport na sa amin. Doon talaga yung lumakas yung loob ko na sabi, yes, talaga. Let's do this together. We share the same concern, oh my God. Hindi ko kinakaya, boy. Ang tanong dyan, ilang zero kaya? Para masabi mo yung ganyang klaseng nakakilabot na words. Ilang zero kaya? Let's do this together. Aside from the fact na, katulad sinabi ko nga kanina, maganda ang relasyon dahil maganda ang bigay. Maganda rin talaga ang pinag-uugatan itong partnership na ito. Mahalaga na pareho kami ng prinsipyo, pareho kami ng paniniwalaan para hindi ko rin parehong mapapahiya kung ano-ano mangyari dito sa produktong ini-endorse ko at sa produktong gusto namin ipaalam sa inyong lahat. Kailan man nagkaroon ng magandang sugal? Pucha! Oh my God! Whew! Sabi nga dun sa kanta, ang tao kapag walang pera ay napakapraning. Di alam ang gagawin. Tatawag siya sa Diyos. Samba dito, samba doon, oh Diyos ko. My God.
You are promoting gambling all the while promoting family values. Nice one. Ano kaya pakiramdam ng mga ganitong klaseng tao pag nagkakaroon sila or napapanood nila yung mga taong nagkukwento ng mga bagay na nawala sa kanila, nasira sa kanila dahil sa sugal? May nararamdaman pa kaya sila? Or, well, pinantatapal na lang nila yung 1,000 sa mata nila, tenga nila, bibig nila para maging komportable sila doon sa idea na sila or isa sila sa mga dahilan kung bakit may ganong klaseng sitwasyon or pangyayari sa isang tao. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.